Good day mga bossing, muli daw Carman dito sa Motor. So babalik sa isa naman pong vlog. So kasama natin si Kuting, yung ating pusa. Ayan. So ngayon, nagkaroon tayo ng time sa wakas at medyo maluwag tayo ngayong araw na to. At pwede tayo magpalit ng belt. Yan, so ang tagal na sa akin itong belt na to. Itong belt ng ADB 160 natin. So hindi ko pa nakakabit. So ngayon ko lang may kakabit dahil sa medyo maluwag yung schedule natin ngayong araw. Yan. So samahan niyo ako mga boss at ikabit natin to at palitan natin tong belt ito. So first time pala mapapalitan ng belt ng motor natin. So check natin kung ilan yung tinakbo nito mga boss. Alright, so ito nga. So first time natin magpapalit ng belt mga sir. So samahan niyo ako. Check natin kung ilan yung tinakbo yung mileage ng motor natin mga boss. Ilan na nga ba? Bam! So, total mileage natin is 30,963 kilometers. So, yun na yung mileage ng motor natin. Napaka taas na. Kumbaga over na tayo. So, yung required kasi ng replacement ng belt nasa around 25,000 yung pinaka niya, yung bagang tawag dito tawag ng sakasa, recommended, so recommended mileage sa 25,000. Alam ko parang ganyan pero yan, so ngayon lang tayo nagkaroon ng time para mapalitan yung belt natin. So check natin kung ano yung itsura ng belt, kung ano nang itsura ng belt nito. So magbabaklas tayo ng panggilid. Yan. So check natin kung ano na itsura ng belt sa loob sa tinakbo ng ano itsura ng belt sa loob ng 30,000 plus. Halos magte 31,000 na nga So ilang na lang kasi 963. So ilan na lang 'yan. So almost 31,000 na tinakbo ng mileage. So tingnan natin kung ano itsura ng belt, ano na yung condition ng belt. Kung safe pa ba siyang gamitin or delikado na or pwede pa ba o kailangan na talagang palitan. So tala mga sir, mga boss, samahan niyo ako at i-check natin yung belt, tapos siyempre sabay na rin natin yung cleaning. So ngayon lang naman tayo nagkaroon ng time para makapag maintenance ng motor natin. So first time natin mapapalitan ng belt itong ating ADB 160. So let's go mga bossing. Alright. So ayan, tinatanggal na natin yung ating CVT. So sinubukan ko sa pagtanggal ng plastic cover na black. Sunod ko yung mga bolt ng cover ng CVT. So paikot yan. So medyo marami. So napansin nyo, napakadumi na. So kailangan na talagang i-cleaning. Yan. Tapos after matanggal natin yung cover, next natin yung nut ng belt tsaka ng pulley. Yan. So ayan, tinanggal ko na. Tapos alisin na natin lahat ng mga parts. Lahat ng nakakabit yan. Okay. Alright, so mga boss, mga master, so nabaklas na natin. So check natin yung condition ng belt. Ayan, so the moment of truth. So 30,000, so almost 31,000 kilometers na tinakbo. So ito na yung belt natin. So binaliktad ko na para makita natin yung part ng ilalim. So binaliktad ko lang para ito kasi yung ibabaw ito. So binaliktad ko na para makita natin kung ano yung kondisyon, kung okay pa ba o pwede pa bang gamitin to, tatagal pa ba. So sa tingin ko medyo alanganin na. Ayan. So ang dami ng lamat. Ayan, nalalim pa nga ayan, kata nyo. Ang dami ng lamat. Patay natin ilaw. Ayan. So ang dami ng lamat mga bossing. Ayan, mga master. Ayan lamat na yan. So paikot na siya, marami na sobrang dami na. Ayan. Paikot na ito, pinakamalala kita nyo. Pag mga ganito talagang delikado na to, medyo alanganin na to. So pang city driving siguro dito lang pwede pa yan, pero pang malayuan babiyahe kayo, may rides kayo, medyo alanganin. Tayo focus lang natin. Kita nyo, wala, malalim na. Ayan. Malalim na siya. Okay. So, mangilan-ngilan naman.
ilan yung malalalim. Ito, meron na rin dito. Meron pa ba? Nasaan pa? So, nakita ito. Yan, malalim na rin. Pero yung pinaka talaga yung isa, pinakamalala. Ito, yung pinakamalala talaga ito. Yan, oh. Nasaan na ba yan? Wala na tuloy. Ito, yan. Hop, focus natin. Yan. So, grabe na yung bitak. Grabe na yung crack. Yan. So, grabe na yung crack. Yan. So, syempre, pag mga ganyan, so, delikado na yan. Hindi na yan, kumbaga, hindi na safe para sa mga long rides. Kung dito lang, city driving, bahay palengke, siguro pwede pa yan. Pagtiyagaan. Pero kung rides tayo, pang long rides, tapos lalo na bumabiyahe ka pa, MC taxi ka, o ano pa bang courier yan. So, Grab, okay, yung nagmumubit ka, Angkas, Joyride, ko, medyo delikado na yan. Siyempre, pag naputol yan, hindi mo naman masasabi kung kailan yan bibitaw, o kailan pipiglas o mapuputol. Biglaan na lang yan, wala yang pasabi. So kung nasa gitna ka ng biyahe or nasa gitna ka ng EDSA, nasa tunnel ka pa ng Ayala Tunnel, naku po, yan, delikado talaga. Yan, so much better talaga pa-check nyo lagi o parang yung regular na maintenance ng CBT. Yan, lalo sa mga scooter kasi, so kailangan talaga regular maintenance. Every 3 months to 4 months, pa-check kayo, palinis kayo pang gilid para makita yung kondisyon. So, wag lang kayo nagbabase sa kilometers. Minsan kasi, meron kasing mga mataas na yung mileage, mga nasa 20,000 plus na tinakbo, pero wala pa mga lamat. Wala pa mga crack. So, hindi na, yung mga ganun, hindi pa kailangan palitan. Yan. Pero kung iba naman, nasa 15 pa lang, 15,000 kilometers o 20,000 kilometers, may mga crack na. So, mas maganda palitan nyo na. Pero depende naman sa crack yan. May mga crack kasi na hindi pa malalaki. Katulad nito, ito mga sobrang lalaki na ito mga boss. So ito na yung kondisyon ng belt. So sa loob ng almost 31,000. Kasi 30,900. So magti 31,000 kilometers na. So yan na yung kondisyon ng belt. So hindi na siya recommended. Kumbaga, not recommended na for long ride. Pero kung city, bahay palengke lang yung motor nyo, pwede pa yan. Pero kung long ride, nas gumabiyahe pa kayo, MC taxi, yan, nagagrab kayo, Move It, Joyride ang kaso, hindi na advisable yan. Sila mga boss, ang gagawin ko nito, next natin, i-cleaning tayo. Siyempre, kasi nyo, sobrang dumi na. Ang grabe, sobrang dumi na. Siyempre, pati yung loob, madumi na rin. Diba? So, kailangan na nating linisin yan, mga sir. So, siyempre, magpapalit naman na tayo ng belt. Kumbaga, damay nyo na. So, CVT cleaning, pati yung clutch assembly, lilinisin natin. Magpapalit tayo na, i-regress natin yung torque drive assembly. Nakita nyo, sobrang kapalan ng dumi. So, kaya minsan napapansin ko, lakas rin ng dragging. Pag umaga, lalo pag umaga, pati yung bell. Nakita nyo yung bell. Yung clutch bell natin, sobrang dumi na. Yan. So, may konting nag-iinit na rin siya ng bahagya, pero hindi siya totally sobrang init. Katulad dito, okay pa naman yung kulay niya. Yung gilid lang. Ayan, may part na kulay blue na. Sabi na umiinit na. Okay, so linis lang tayo. Tapos, assembly na mamaya. Check natin kung ano yung magiging nito. Yung tunog ng panggilid natin pag after natin linisan mga boss. So ito, nililinisan natin yung CVT. So binalawan muna natin ng tubig para matanggal yung mga ibang alikabok. So una natin nilinis yung pulley. So brinash natin. Gumamit tayo ng liquid soap na pinagbabawal. Yan. So pati konting punas, basahan. So yan ang pag naglilinis tayo ng pulley. Sunod natin yung dry paste. Yan. So gamit lang toothbrush tapos sabon. Yan. So after ng dry paste, sunod natin yung backplate naman. Yan. So yung backplate, ganoon din. Lagyan na natin, sprayan lang natin. So may gamit tayo dyan ng liquid soap na panlinis. Yan. So after nyan, to yung cover na black. Yan. So yun din, brush lang tapos konting punas. And then next natin yung yung crank, yung CVT cover. So napansin niyo naman, napakadumi na. So talagang sobrang dumi na dahil nga ilang buwan na to na bago ko na linisan. So lang, tiyaga-tiyagain niyo lang lahat ng mga sulok, yung mga gilid-gilid. Marami kasi yan sa loob, lalo na sa part sa loob, marami mga sulok-sulok yan. So gamitan niyo lang na toothbrush tapos
Lagyan nyo lang ng ng takip yung sa may bearing side para hindi pasukan ng hindi pasukan ng tubig. Yan, para safe lang. So after niyan, balaw na. So yun lang. Ganun lang maglinis ng mga parts ng CVT. So yun din. So sabay na natin pati itong siyempre yung sa ating crankcase. Yan. So kasama rin sa lilinisin yan para hindi naman yung mga pulley lang tsaka yung mga ibang parts. So sabay na rin natin yung housing, yung crankcase natin. Yan. So after natin linisin yung mga ibang parts, next natin yung ating clutch assembly. Yan. So baklasin lang natin. Pag-iwahiwalay natin yung mga clutch shoe tapos lilinisin natin lahat yan. Tapos ganoon din yung ating torque assembly. So tatanggalin natin yung mga alikabok, ayan, yung mga kung may mga talsik ng grasa. So kailangan natin linisin lahat yan. So yung mga lining, isa-isay natin linisin tapos lihain din yung clutch shoe para medyo mabawasan yung dragging at saka yung vibration. Ayan. So after natin malinisan yan, next naman natin yung ating ito yung torque assembly, tanggalin din natin yung may nakakapit na mga grasa-grasa. Yan, punasan lang. Gamit lang kayo ng konting gas para matanggal. Tapos alisin natin yung mga lumang grasa. So yung mga lumang grasa after na matanggal, so papalitan natin ng bago. Yan. So gamit lang tayo ng high temp na na grasa para hindi siya malusaw kasi medyo mainit yan pag nagamit na, umiinit kasi yan. Pag yung standard lang o yung regular lang na grasa, medyo nalulusaw yun mga sir. Yan. Okay? So next natin, assemble na kapag nalinisan natin lahat ng mga parts. Okay mga bossing, so tapos na natin yung CVT cleaning. So goods na lahat ng part, nalinisan natin. So na-regrease na rin yung torque drive. Tapos tong clutch assist. So ito, nabaklas natin. Tapos spray natin to ng silicone spray para smooth. Okay, wag nyong gagamitan to ng grasa kasi namamagayan pag nilagyan ng grasa. So pwede yung gamitin dito silicone spray. So para smooth siya pag nag-play yung clutch. So lalagyan din natin to ng grease ng konti. Itong pinagkakabitan ng lining. So assemble na lang tayo mga bossing, tapos check natin, start up natin mamaya. Pakinggan natin kung ano yung tunog ng CVT natin, kung may nagbago ba o wala. So ang habol lang naman natin dito yung sa malinis natin, then mapalitan natin ng bagong belt. So alright, let's go. Assemble na natin ito mga boss. So okay mga sir, so assemble na tayo. So kinabit na natin lahat yung mga parts, yung pulley, yung ating torque drive assembly, yung ating drive phase. Ayan. So gumamit lang ako ng cable tie doon sa belt para madali natin maikabit yung drive phase. Yan. So after maikabit yung mga parts sa loob, so yung cover, tapos yung mga bolt. So make sure lang natin lahat ng mga bolt ay may kakabit at may hihigpitan. So dapat wala tayong makakaligtaan. So after yan, yung black na cover, then bolt, then okay na. So start up na tayo. Alright, so ito na mga bossing, tapusan natin palitan ng belt, tapusan natin i-cleaning. So nakita niyo naman kung paano tayo mag-cleaning dito, maglinis. So ganun po tayo mag-cleaning dito ng CVT dito sa Moto House. So yun na yung actual natin na paglilinis. So alam niyo na sa mga magpapa-cleaning diyan. So ganun tayo mag-cleaning ng CVT. So talagang lahat nililinis natin. Yung mga dapat kailangan lagyan ng grasa, dapat lagyan ng grasa. Yan. So walang dapat skip, walang dapat taktawan. Yan. So ayun, I hope sana nakatulong tong video natin sa mga kaibigan natin diyan, mga lalo mga naka-scooter diyan. So ADB 160 naka-click. Yan. So para sa sa mga naka-Yamaha scooter, sa mga Aerox NMAX 125, Mio I, grabe. So sa lahat ng mga naka-scooter, so yun, kung ganito nakatagal yung tinakbo ng motor ninyo at umabot na ng 30,000 kilometers, so yun nga, probably palitin na yan kasi marami ng crack. Yan. So hindi na siya good for hindi na siya safe para sa mga long ride na biyahe. Kung mga pang bahay palengke lang, pwede pa yan. Pansundo sa school, sa mga bata, pwede. Pero kung pang rides, long rides, so hindi na siguro siya hindi na natin siya mare-recommend. Sabihin, nasa sa inyo, risk na lang yan kung baka bigla nilang maputol yan. So yun lang. So I hope may nakuha kayong konting idea dito sa ating munting vlog na to na sa loob ng 30,000, more than 30,000. So yun na itsura ng belt natin. So muli, ito si Doc Arman sa Moto House. God bless sa atin lahat mga bossing. Ride safe. Panatilihin natin ang kondisyon ng ating mga motor sa lahat ng oras para sa mga biyahe natin ay lagi tayong kampante at lagi tayong safe. So God bless. Bye-bye!